Dean Chase naglabas ng ebidensya tungkol sa tunay na sakit ni BBM. Hindi daw diverticulitis o diverticulitis, whatever. Chess, bakit napunta sa tiyan, sa bituka? Yo, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dean Chase naglabas ng ebidensya tungkol sa tunay na sakit ni BBM. Ano ba yung tunay na sakit ni BBM? Hindi daw diverticulitis o diverticulitis, whatever. Mamaya po ipapakita natin ang ebidensya na inilabas ni Dean Chase, ang resibo, ang tunay na sakit ni BBM. So, kahapon, nabalita na dali-daling isinugod si BBM sa St. Luke's Hospital sa Quezon City. Una ko itong nakita sa post ni Manong J. Sonsa. Ito yung post ni Manong J. Bonget was rushed to the hospital. Hindi ito prank at fake news. Ito po, na-screenshot ko kahapon. Ayan, nakalagay 1 hour ago. Iba-vlog ko na po sana ito eh. Kaya lang, after mga 30 minutes, nag-post na itong mga mainstream media. At according sa mga post nila, nakalabas na daw si BBM at nasa Malacanang na, no? Ito ay dahil sa announcement at kinonfirm ni Auntie Claire na dinala nga si BBM sa St. Luke's. At ang findings daw ay yan nga, yung diverticulitis. Tignan nyo, no? Si Manong J. Sonsa, mas nauna siyang nag-post kaysa sa mga mainstream media. Dahil nag-post lang naman yung mga mainstream media dahil kay Auntie Claire, kinonfirm, no? Kaya pinopost. Pero, tignan mo, alam ni Manong J na dinala si Bonget sa St. Luke's. Ibig sabihin, mayroon talaga silang mga source. Ito po si Manong J ay dating newscaster sa TV, dating journalist, kaya siguro sanay sila sa mga ganyang source, no? Talagang meron silang source o puting ahas na trusted source. Kasi when you say trusted, hindi pumapalya yan. Lahat ng ibinabatong information niyan totoo. Dahil kapag sila pumalpak, sumablay, oy, hindi pala totoo yung binato mong information. Pag ganun po, hindi na siya pagkakatiwalaan ni J. Sonsa. At hindi na siya magkakaroon ng bayad kasi mayroong mga bigay-bigay po yan. Opo, may mga bigay yan. Kaya nga masigasig yan na magbato ng information. Kasi may natatanggap sila. Totoo po yan. Ganyan po yung mga media. Meron din po silang binibigyan. Kasi scoop yan eh. Scoop. Importante sa kanila yan eh. So siguro merong kaunti, no? Kaya pag pumalya yung mga sources nila, hindi po pwede. Hindi na yan pagkakatiwalaang muli. So talagang pag nag-post si Manong J, talagang siguro 80% naniniwala ako totoo itong post ni Manong J. At totoo nga, kinonfirm mismo ni Auntie Claire, no? At ang sakit daw, no? So basahin muna natin itong report ng Daily Tribune. Palace has confirmed that President Ferdinand Marcos Jr. was rushed to a Quezon City hospital due to stomach discomfort. Yan ba talaga ang naging problema, naging sakit ni BBM?
ito po'y stomach discomfort, diverticulitis, diverticulitis. Yan nga ba talaga? Yes, the president was observed at St. Luke's Medical Center, Quezon City. He has been discharged and is back in Malacanang Palace. Presbyter Claire Castro said. The cause of the discomfort was not disclosed. However, sources from St. Luke said the president suffered from diverticulitis, an inflammation of small bulging pouches in the wall of a large intestine. So dito po sa tiyan, no? Dito po sa tiyan, sa may bandang kaliwa po 'yan. Bandang ibaba, no? Bandang kaliwa, bandang ibaba, meron daw itong pocket. Yung bituka natin may pocket. So diyan po nagkaroon ng problema doon sa pocket. Small pocket lang daw to, small pouches. Nagkaroon ng inflammation. So ang mangyayari daw, sasakit yan, sasakit yung tiyan. Yan nga ba ang tunay na sakit ni BBM? Ito po, meron pong post si Dean Chase, no? Ayan, 1 day ago. Arrhythmia due to chronic insomnia, meaning irregular ang heartbeat kasi walang tulog, droga pamor. Ito po yung ebidensya na susunod kong ipapakita. Kasi post lang po ito eh. So ito po yung ebidensyang inilabas ni Dean Chase kani-kanina lang. No? Ito po. Ayan. Text messages po ito. Conversation. Alright? Ayan, may nakalagay na Malacanang sa ibaba. Sa taas. Pinakataas. At may binura siya. May pangalan yata to saka picture, no? Profile picture, so binura niya. Ito yung message. Mamatay na ba? Ito po'y galing sa puting ahas ni Dean Chase sa Malacanang mismo. Alright? Ang text siguro ni Dean Chase, mamatay na ba? Sumagot yung puting ahas. We still don't know, Sir Dean. But everyone in the wing started panicking po. Kasi he was clutching his chest. So, hinahawak, dinidiinan daw niya yung chest. Ganyan po yung clutching. No? Ang tawag dito, parang hinahawakan, dinidiinan. Ganyan yung clutching. No? Chest. Bakit napunta sa tiyan, sa bituka? Alright? So ito pong nagsasabi nito ay taga Malacanang, isang puting ahas. Ulitin natin. We still don't know, Sir Dean, but everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So, nag-reply si Dean. So, what was it? Sayang, di natuluyan. Okay. Tayo naman, hindi naman tayo masamang tao. Ayaw naman nating ipanalangin na matuluyan. Pero, science. Science talaga. Ayan po yung reply ni Dean, no? So, what was it? Sayang, di natuluyan. Nag-reply po yung puting ahas. According po sa findings, sir. Itong findings. AFib. Okay? AFib po. Atrial fibrillation. Arrhythmia. Due to chronic insomnia. Ituloy natin. Insomnia, natatawa ako sa insomnia. Sabihin nila, di makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Nag-reply yung puting ahas. NP sir. Baka nagkamali. Typo error. NP sir. As always. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng NP. Alright? Don't hesitate to reach out. And thank you for the things that you do.
Oh, di ba? Thank you for the things that you do. So, meron daw things na ginawa si Dean Chase dito kay Puting Ahas. So, yan po ay may mga bigay-bigay po yan. Hindi po pwedeng libre yan. Kaya, kaya ganyan po yung mga source na tinatawag nilang trusted source. So, ito po ay galing sa Puting Ahas na nandoon mismo sa Malacanang. Pero babalikan po natin itong findings, no? According po sa findings, Sir AFib po, atrial fibrillation arrhythmia due to chronic insomnia. So, tinignan po natin yan sa Google at ito po yung AFib, no? Atrial fibrillation, AFib or AF. Sa taas po may puso, no? May nakadrawing na puso at mayroong mga heartbeat, no? So malayo po, ano? Puso po ito. Sakit sa puso, hindi po sa bituka, hindi po sa tiyan. According sa Puting Ahas, no? Puso ang findings kay BBM. So ulitin natin, no? Atrial fibrillation, AFib or AF is the most common type of irregular heart rhythm, arrhythmia, where the heart's upper chambers atria. So ito po yung puso, kunyari, no? Ayan yung puso. Dito daw po sa taas. Ang tawag daw po dito ay atria, no? Atria. So, quiver chaotically instead of beating effectively, causing a rapid erratic pulse, palpitation, and fatigue. Alright? So, dito po sa kanyang puso, dito sa bandang itaas, yung atria, no? Nagkaroon daw po ng rapid erratic pulse. Ano ba itong erratic pulse, palpitation, fatigue? So, dito na naman sa Google, an erratic pulse or arrhythmia means your heart beats too fast, too slow, or irregular, often due to faulty electrical signals. Yan po yung nagkaroon ng irregular heartbeat si BBM. Pwedeng kung minsan masyadong mabilis ang tibok ng puso. Kung minsan naman ang nangyayari ay sobrang bagal naman ng tibok ng puso. Mas delikado po yung mabagal ang tibok ng puso. Kapag po mabagal, papatay na po yun eh. Yung mabagal na, 'di ba? 'Di ba yung sa linya nga, ito nga pala. Meron palang linya ito. Ayan yung linya, oh. Ayan. Nakikita nyo naman po sa bandang taas. Ayan po yung pag may pagganon po. Yun po yung tibok ng puso. Yun po yung tibok ng puso. Ayan, irregular, oh. Kung minsan maano yung gap, malaki yung gap. So yan po yung nangyari, no? At dito naman sa baba, yung mga pagtibok, mas malalaki yung gap. Ibig sabihin, mabagal po yung naging pagtibok ng puso. So ituloy natin, ano? Significantly increasing stroke risk due to potential blood clot. Kung sakaling magbara itong ugat dito sa puso, sa bandang itaas, kung magbara yan, cardiac arrest po yan, no? Yan po ang mangyayari. At pwede pong ma-stroke kapag po nagkaroon ng ganitong problema ang inyong puso. Pwede kang ma-stroke due to potential blood clot formation with treatment focusing on rate control, anticoagulation,
and written management. So according po sa post ni Dean Chase, ito daw po ay atrial fibrillation, AFib, arrhythmia, hindi diverticulitis. So kayo na po ang humusga na kahapon nagpa-interview na agad si BBM, no? At kung napanood nyo yung interview, ang nag-interview po ay si Claire Castro at si BBM. Kung mapapansin nyo yung interview, panay ang ganun ng bibig, panay ang nguya. Hindi ko alam kung may bubble gum yung yung bibig ni ayaw huminto panay ang ganun, no? Ayaw talagang huminto Hindi ko alam kung may kinakain o Tapos yung isa namang nag-i-interview, yung tagapagsinungaling ng Malacanang, si Auntie Claire, sobrang sip-sip, sabi ba naman, overwork daw kasi, sir. Overwork kasi kayo, sir. No? Overwork. Nagtaasan nga yung dolyar dahil bumaba ang piso. Nagkaroon na nga ng anong tawag dito? Na-break nga yung record. Kulang na lang umabot ng 60 pesos. Ang palitan sa isang dolyar. Kapag umabot sa 60 pesos, siya lang ang presidenteng nakapagpaabot ng dolyar na 60 pesos versus sa peso natin. Versus sa dollar. Kung yan nagtatrabaho, dapat dinadagsa tayo ng mga turista. Meron akong nabasa. Ito po, tungkol po sa mga turista. Wait lang. Naku, nabura ko yata. Ito po. Ito, nakakalungkot po itong balitang ito. Yan, galing sa Travel and Tour World. World po ito, Thousands of passengers grounded in Asia today as Thailand, Japan, China, Malaysia, and Hong Kong cancel 795 new flights and delay 2,775 grounding JAL, Japan Airlines, Cathay Pacific, China Eastern, AirAsia, and other airlines at Tokyo, Bangkok, Kuala Lumpur, Shenzhen, and more. Dahil po sa maraming passenger ang pumupunta sa mga bansang ito, maraming turista. Kaya nagkabuhol-buhol din yung traffic ng eroplano nila. No? Ay mahaba po itong balitang ito. Libo-libo po ang pumupunta sa mga bansang ito. Biruin mo, Malaysia, dinadagsa ng turista. Dinadagsa. Kadikit lang po yan ng Pilipinas. Bakit dyan nagpupunta yung mga turista? Bakit hindi sa atin? Kasi nga, hindi po talaga nagtatrabaho ang ating presidente. At napakasipsip po ng tagapagsinungaling niya. Na overwork kasi kayo. Alam nyo naman, sinabihan na kayo ng doktor. Kung mapapanood mo, ang tindi ng pagkasipsip nitong tagapagsinungaling. At syempre, nung nabalita nga yan na dali-daling isinugod si BBM sa St. Luke's, marami tayong nabasa agad kahapon. Andyan yung, mabubuhay pa ba? Buhay pa ba? Ano na? Mamamatay na ba? Ganyan yung mga nababasa natin. Na-overdose na siguro. Tayo naman, hindi tayo nagpo-post. At hindi naman tayo nananalangin na matuluyan. Pero science. Nabuhay pa. Hindi pa na-stroke.
At hindi pa nabarahan, no? Hindi pa nabarahan. Cardiac arrest yun kung nabarahan yun. Maaring ang gawin doon ay double bypass, kagaya kay Remulla. May solusyon pa naman yun. Pero kung maaagapan. Pero kung hindi naagapan, hindi agad na dala sa ospital, ay maraming maaring dead on arrival. Pero ganun pa man, hindi natin pinapanalangin, no? Pero yun yung gusto nating mangyari. Oo, hindi naman tayo honest naman tayo di ba? Yun talaga yung gusto ng marami. Yun po talaga, no? Na matsugi na, matsuktsak na. Yun po talaga nararamdaman naman ninyo na yun ang gusto ng mas marami na mga Pilipino. So, abang-abang tayo, inoobserbahan pa raw. May pag-asa pa. See you po next time. Hanggang dito na lang. Bye-bye.